CMU Community, konektado na ba kayo? Konektado na! Ayan, so ngayon, nandito tayo sa sa Malabon TV, and yung CMU Anong Connect podcast is the first ever podcast na produce ng CMU iConnect. So, yung last episode nga is pinag-usapan natin yung sari-saring sablay, which is yung kung ano nga ba yung mga sablay na nagawa nung last host ng mga last guest natin nung last episode. And ngayon, sa third episode naman, which is titled Fresh Feels, may mga freshmen tayo from public administration. So, magpapakilala muna. Yours truly, my name is Laorny Bandala. I'm Rowena Camus. I am Fran Subaldo. I'm Nikayla Eroy. Ayan. So, after nila magpakilala, so, ito naman yung parang mga overview lang ng mga pag-uusapan natin ngayon. First, kamusta yung pakiramdam nyo ngayon? Ayun. Actually hindi ako kinakabahan. Kasi sabi nyo nga, first time nyo. So, ibibigay namin yung 100% namin para mapaganda yung CMU iConnect podcast. Ayun naman. Nakaka-proud naman sila. No? Nakaka-proud. Oo nga. Kasi hindi sila kinakabahan, pero kinakabahan tayo. Ikaw naman, Kale. Kamusta naman? To be honest po, kinakabahan po talaga ako today kasi first time ko din po talagang ma-interview on live pa po sa TV. Yan lang po. So, question ka naman, paano kayo nag-adjust sa mga di ba nung senior high school kayo, half day lang, di ba half day lang yung nyo, yung pasok nyo? O ngayon, paano kayo nag-adjust sa mga schedule nyo? Basically kasi, nag-adjust ako, kasi tawag dito, yung senior high school nga kasi, half day lang yung pasok namin. Pero ngayong college, minsan sa hapon na yung pasok, minsan sa tanghali na. Medyo nahirapan ako mag-adjust since, yun nga, kasi actually ako lang talaga yung gumagawa sa bahay ng mga gawaing bahay, then aral, ganyan. Kaya medyo nahirapan ako na mag-adjust ng time. Balita ko, sporty ka daw. Yes, sporty nga po. Hindi po kayo nagkakamali. So, ikwento mo naman, i-share mo naman sa mga viewers natin, ano yung sports na nilalaro mo? Nag-start kasi akong maglaro ng volleyball nung high school ako. Then, nung senior high school ako from Arellano University, I am a varsity player. Wow, ayun. Naging part ako ng division meet, naging part ako ng NCR meet, hanggang sa nagpatuloy ako sa CMU, which is ayun yung naging dahilan kung bakit nakapasok ako ng CMU. Yung pagiging athlete ko. Nakaka-proud naman pala. So, sang Arellano ka ba? From Arellano University, Jose Rizal Campus. Diyan din ako galing na senior high school yan. Si Ate Kale? Si Ate Kale naman. Yung paano ka naka-adjust sa mga schedule mo ngayon sa City of Malabon University? Katulad lang din po ng sinabi ni Fran, since na-culture shock po talaga ako sa schedule po ng college. Kasi po minsan, sa college po, isang lang po siya. Meron po kayong subject na sa isang araw, isa lang po. Kaya, po siya, gulat po. O nakakapanibago po. Bukod sa schedule, ano pa ba yung mga tingin yung culture shock sa inyo ngayong college na nga kayo? Pero sa'yo kinakabahan dito.
Sa akin, for me, yung pressure ng mga nakakasalamuha mo. Siyempre, as a college students, hindi na tayo bata, magkakaiba-iba na tayo ng mga pananaw sa buhay. Tsaka, mahihirapan tayo mag-adjust sa kung paano natin papakisalamuhaan yung mga nakakasalamuha natin sa loob ng campus. Ayan, yung katulad nga nung sinabi mo, yung nahihirapan ka sa pakikisalamuha. Tanong ko lang, nahihirapan ka ba humanap ng circle of friends mo, nasasamahan, ganyan? For me, hindi ako masyadong nahirapan kasi ako kasi personally, friendly po talaga ako. Siyempre, I am part of LGBT, so madali akong makahanap ng mga magiging kaibigan kasi kaya kong makipagsalamuha sa mga lalaki at kaya kong makipagsalamuha sa mga babae. Siyempre, sa LGBT. Ayan, 'di ba kanina nung off-cam nung nag-uusap-usap tayo, na-share nyo na nung una hindi kayo magka-close ni Kale. Paano kayo nangyari? Paano nangyari na naging friends kayo kaagad? Paano nangyari na nag-click kaagad kayo? Paano ba? Kasi actually, nung first day of school kasi, they have own circle of friends. But, hindi kasi siya nagtagal, pero close ko pa rin naman. Baktaban kayo, Hindi naman po, siguro, tawag dito, nagkaroon lang kami ng sarili-sarili naming knowing to someone na nakilala din namin sa loob ng section namin. So, ayun, nakilala ko sila na maging kaibigan and then lagi kaming kumakain sa labas. Kayo, yes. Kasi actually 5 hanggang sa naging 5 kami. Then ayun, lagi kaming kumakain sa labas tas doon na buo yung circle of friends namin. Ayan, yung katulad nung sa inyo, nung 6 na naging 5, actually parang nangyari din sa amin yan, ganyan. Pero nakakatuwa naman kung paano nangyari yung pagkikilala nyo. Yung sa amin kasi parang ang nangyari, naging, di ba, from online to face, syempre mahirap. Yung nangyari, parang bumubuo-buo lang kami ng GC, tas salim pusa kung sino-sino na yan hanggang sa nabuo na yung mga circle of friends. Pero ang tanong, Rowena, yung circle of friends ba nung first day mo, nung first year, ngayon ba, yun pa rin ba? Yun ang tanong. Sa akin, syempre, oo, hindi na talaga. Iba na yung yung mga friends ko ngayon. Sa mga friends ko dyan, shout out, charot. Pero kasi, syempre, kung gusto nilang umalis para grow sila, okay lang naman. 'Di ba? Sila naman 'yun eh. Kung gusto nila mag-stay, okay lang din. Kung gusto nilang umalis, okay lang din. Pero syempre yung mga pinagsamahan namin, naging memories na lang. Aww. Ikaw naman, ikaw. Yung sa amin kasi, ayun. Parang may nabalitaan ako, Yung mga dating circle of friends namin, hindi na namin circle of friends ngayon. Ayan na, sila na. Yung sa mga CIC. Parang nangyari. Sana hindi mangyari sa inyo. Ayan, parang nahati yung grupo namin dahil sa mga, dahil sa ACADS naman yung nangyari sa amin. Tapos, naghiwalay kami kasi may issue na ganito, ganyan. So, sana sa inyo, kung ano yung circle of friends nyo ngayon, yun pa rin yung maging circle of friends nyo hanggang 4th year. Sure ka na ba dyan sa kaibigan mo? Yeah, sure na. Ayun naman pala. Go ba? Hindi pa siya sure. Sure naman po ako. Ayun, dapat sure yan So, kahit nakagraduate kami, makikibalita kami sa inyo. Ayan. So, next naman tayo sa ating first segment. Connect at disconnect. So, ayan. Wait lang. Ito. So, yung andyan na, di ba? Meron na kayo? So, sa connect, itataas nyo lang siya kung agree kayo. And then, sa disconnect, disagree kayo. Handa na kayo? Parang kinakabahan kayo. Dito magano yung mga... Dito kayo masusubok kung gaano kayo kaano. So, first question tayo. Totoo ba na kapag public administration ng course mo, matalino dapat? Taas nyo na. Connect o disconnect? Hindi tayo kasali dyan. Public ad lang yan. Public ad lang. Akala ko kasama ako. Ayan. Bakit disconnect? Si Kale mo na, si Kale. Personally,
madami din kasi, hindi naman sa pag sinabing public ad, dapat matalino agad. Syempre, yung ibang mga estudyante, need pa nila ma-discover yung mga learning about this course na kukunin nila. Sige, ikaw kuya. Ako naman, personally, hindi rin ako matalino, masipag lang. So, we choose public administration kasi to explore and to gain more knowledge about public administration. Ayaw mo mag-explore sa Jorn? Nag-explore din Hindi, kasi. actually, magulo kasi yung course na gusto ko talaga. Pero since second choice ko yung public administration, and I just want to be a public servant soon, so I just want to pursue the public administration. Gusto ko yung sinabi ni Friends na hindi ako matalino, masipag lang. Ang galing, ang ganda nun, no? Ang ganda nun, Rowena. Dapat ganun eh. Pero dapat... Ganun ako minsan. Ayun naman. Sige, next question. Next question. Naligaw ka ba sa CMU during first day dahil hindi mo kabisado ang school? Ikaw, naligaw ka ba? Hindi ko natanda. So, di ko sure kung ano dito. Kasi nga, di ba, online tayo. So, hindi ko sure kung ano dito. Pero, siguro, sabihin ko, naligaw ng Gmeet. Hindi naman siguro. Ayan. Ako naman, share lang ako. Kasi, nakakatawa to. Matawa kayo. Kasi, pumunta ako noon, magpapasa ako ng mga requirements. Sabi ko, ganyan, di ako pinapasok ng guard. Alam niyo kung bakit? Nakachinelas ako. Bawal pa nakachinelas doon. Kaya di ako naligaw, pero di ako pinapasok. Ayan, yan pala yung nangyari sa akin. Connect ako dyan. Yung hindi ako pinapasok kasi naka-shorts ako, pero naka-rubber shoes naman ako. Sabi nung mama ko, bakit ka kasi pupunta ng school naka-shorts ka? Yun, connect ako doon. Kayo ba? Hindi pa sila kung connect o disconnect. Ayun, nakataas na. Nakataas kayo. O, sige, ikaw, kuya. Ako, disconnect ako kasi bata pa lang ako kasi alam ko na yung CMU from my mommy na professor from City of Malabon University is nalaman ko na kung ano yung meron sa loob ng campus. Although nagbago siya, pero natandaan ko kasi kung ano yun nun. By using the symbols na nakalagay sa mga pintuan inside the campus. So ayun, medyo binabasa ko na lang siya para hindi ako maligaw. And then nag-aasa ko sa mga personnel dun sa loob ng campus. Ako naman po, hindi po ako naligaw kasi kausap ko po yung mga college friends ko po nun sa Messenger. Kaya tinuturo din po nila sa akin yung way kung ano yung room namin. Next question. Kinabahan na baka strict yung mga professor? Kinabahan ba kayo na baka strict yung professor namin pagpasok namin? Connect o disconnect? Connect. Kabado ako 20. Bakit disconnect? Parang ikaw lang naiiba. Disconnect kasi online naman. So, hindi naman natin sila makikita ng face-to-face. Tsaka, feeling ko naman, parang exciting part yun na, yun, professor, tapos yung mga classmate natin. Yun. Ikaw, Kuya Franz. Ako connect. Kasi since I am a first year, face-to-face kasi kami nang nagklase. So, syempre, makaka-discover tayo ng mga professor na hindi natin kilala pa. So, ayun, medyo kinakabahan ako kung paano namin siya makikisamahan. Syempre, yung mga professor namin is yung iba, a graduate of psychology, a graduate of attorney. So, hindi namin alam kung paano namin siya papakisalamahuaan. Di kasi nung senior high school, puro teacher lang talaga. Kung sino yung teacher mo nung first year, yun din, grade 7, yun din yung mga, teacher mo nung senior high, ganyan, Yes. ikot-ikot lang sila, di ba? Opo. So, sa, next question tayo. Sa last question na to for connect or disconnect. So, mahilig mag-cram dahil hindi sanay sa sabay-sabay na workloads. Ako talaga dati, connect muna, connect o disconnect? Connect ako. Ako magsasagot. Kasi dati, syempre, ang tawag dito, online class lang kami. Tapos, di ko alam, basta nag-search lang ako nun. nauso yung yung AI nun, no? Doon nauso yung AI. Kaya, sa mga nagsasabi na, nag-AI dyan, nag-AI ako. ML lang.
Pero nagka-cram kami dati kahit online class. Yun yung, minsan mag-Google Meet yan. Tapos, minsan, may naglalaba, may naghuhugas, pero, pero nag-ano sila. Ang tawag din, nagpa-participan sila, naka-online sila. Pero, iba-iba nga yung mga ginagawa kasi online class lang naman. Kasi, bakit ka disconnect? Disconnect ako kasi bata pa lang talaga ako, is passion ko na ang mag-aral. So, parang sa akin, sanay na ako sa maraming gawain, lalo na sa pag-aaral. Si Kale naman, bakit connect? Connect dahil madami po kasi akong ginagawa sa bahay. Katulad na nga po nung sinabi niya na nagluluto, naglalaba, ganon. Kaya yung mga gawain sa school parang naisasantabi muna, ganon po. So, Rowena, ako naman ang sasagot. Bakit connect ako? Kasi, ako yung tipo ng tao, siguro halos parang universal experience naman yon, na kapag ikaw may kailangan kang gawin, gagawin mo yung lahat para maiwasan mo yung dapat mong gawin na task. Kunyari, may dapat akong ipasa na ganito. Syempre, ang gagawin ko muna, maglilinis muna ako para isang tabi muna na hindi ko muna gagawin yan. So, next question na tayo. Parang ang tawag dito. Next question tayo. Ito na yung pinaka-last. Kasi sabi ko kanina, last na. Ito pa pala ang pinaka-last. Sabi ko, public ad ba talaga yung gusto mong course? O second choice, first choice? O napilitan ka lang? Second choice ko lang siya. Kasi first choice ko is to become a teacher. Pero, since I am a youth leader and youth coordinator in my community, and someday I just want to become a public servant, pinursyo ko na yung public administration para ma-enhance pa yung skills na meron ako. And syempre, para matuklasan ko ba kung ano ba yung mga dapat kong i-enhance sa sarili ko as future public servant. Ikaw naman, Kale, kamusta naman? Gusto ko sagutin mo yung tanong ni Rowena kanina. Yung public ad ba yung gusto mo talagang course o second choice mo lang? Second choice po talaga. Ano talaga yung pinaka-first choice mo? HRM po talaga ako. So, meron ba sa CM? Wala po. Wala. Opo. Kaya po ako nag-public ad. Ano po ba yun? Kaya po, nag-public ad na lang po ako kasi financial problem po ng family ko. And, syempre, second choice ko po ang public ad kasi gusto ko din po maging public servant in the future po. Ayan. So, may nakita akong question dito, no? May nakita akong question. Question daw, bakit CMU daw yung napili yung school? Ako muna. Sige. Ako muna. Kasi, i-connect ko lang dito sa last question ko. Kasi, di ko talaga first choice yung Jorn. Bali, sabi ko kasi dati, magtuturism ako. Tapos, nagsasagot na ako dun sa first choice, second choice, kanya. Tapos, sabi ko, tourism. Journalism. Magkasing tunog naman sila. Sabi ko, okay na yun. Kaya yun, punta ako sa Jorn, ginrab ko na yung opportunity para makapasok sa CMU. Kasi online lang naman nun eh. Ikaw ba, partner? Ikaw ba, Larnie? CMU, dalawang school yung pinagpipilian ko noon actually, yung PUP tsaka yung CMU. Kaso, habang nasa biyahe ako pagpasa ng requirement sa CMU, yung PUP, sakto, nag-email siya sa akin na hindi raw ako nakapasa. So, sabi ko, parang, right time talaga, or yung right school talaga sa akin is CMU. And nakapasa naman ako sa exam. So, sabi ko, bakit hindi ko na lang yun ituloy? Kasi bala ko nga, hindi muna ako mag-aral nung time. Kayo ba?
Tsaka mas malapit siya, di ba? Ako po kasi dahil nga isa po akong atleta, dapat po talaga PNU ako. Kasi in-endorse po ako ng coach ko doon. Kaso sa makasamaang palad po, wala po kasi akong kasiguraduhan na makakapasok agad ako sa PNU. Kaya pinursyo ko na lang yung CMU na libre ang kalidad ng edukasyon. Ayun. Ate Kayla, bakit sa CMU? Ayun lang din po yung... Ay, ako po, Kaya po sa CMU kasi malapit po siya sa amin. Kumbaga hindi na po ako babiyahe ng sobrang tagal or gigising ng sobrang aga para lang po bumiyahe. Ayun, sobrang laking advantage talaga ng CMU na sa malapit na nga, tapos libre pa, no? So, next naman, dadako na tayo sa ating next segment, which is yung Tadadadam! Pick Connect! Ayan. So, dito sa Pick Connect 1, sa Pick Connect 1, magpapakita ng mga picture and i-explain natin ano bang connect nung picture sa atin as a freshie. Okay? So, yung first picture po, ayan, enroll now or enrollment. So, ano ba yung may i-share nyo about sa enrollment as a freshman? Yan, as a freshman po kasi, syempre graduating ka ng senior high school, then incoming first year college. So, pag nabasa mo kasi yung word na enrollment, mapapaisip ka na, hala, hindi pa ako nakakapag-enroll. Hala, kailangan ko na mag-enroll. So, parang magmamadali ka na makapasok agad sa gusto mong university or gusto mong paaralan as your college students. Kasi, pupush mo yung dream course mo maghahanap ka kung saan ka pasok na paaralan. Ako naman po, share ko lang po yung experience ko nung enrollment. Since kami po ata yung pinakahuling batch na mag-e-enroll sa CMU po nun. And syempre nagdadasal po ako na sana makapasa po ako sa exam nung mga time na yun kasi kinakabahan po talaga ako noon. Opo, ang dami po naming nag-aangad ng libreng matrikula sa pag-aaral po. Yun lang po. At yun naman, naibigay ng CMU. So, yung sa akin naman, enrollment, Rowena, Pagkakatanda ko, online. Hindi katulad, sa inyo kasi, di ba, online sa inyo or face-to-face? Online yung yung pagpili ng course. Ayan. But you need to submit the requirements personally. Ayan, actually ganyan din nangyari sa amin. Pero yung pagpili namin, may glitch na nangyari kasi dapat isasama ko doon yung political science. Kaso ang nangyari, parang nawala siya sa choices. Tapos, ayun, so bali journalism na nga yun na doon naman talaga napunta. Ikaw ba, Rowena? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, naligaw nga ako nung enrollment. Enrollment nga. Pagpasa ng requirements, naligaw-ligaw pa ako noon. Diyos ko po. Di ko kasi alam yung kung saan kasi wala naman nag-a-assist masyado. Pero maraming nag-enroll nung time na yun. Sabi ko, kasi tatlo kami nag-enroll, yung mga kaibigan ni ate, si ate, tsaka ako. Dalawa lang kami nakapasok. Yung ate ko, umiiyak siya, di siya nakapasok, ganto ganyan. Hanggang sa nag-work na lang siya ngayon. Kaya ako na yung yung nagpatuloy nung yung dito nga sa CMU. Ate Rowena, tanong ko lang po. Ka pa? Nahirapan po ba kayo sa entrance exam nyo noon? Dati po. Siyempre, nakakakaba yun. Pero nahirapan talaga kami mag-entrance exam nun. Kasi, online lang yun, di ba? Online lang din. Tapos, yung mga tanong pa dun, di naman tinuro sa akin. Sabi po, diba, sa amin po kasi, yung enrollment po namin na entrance exam, face-to-face po siya. Sa amin lang. Tapos, may mga yun nga, kasabayan ko yung ate ko. Tapos siya, nagpaturo siya sa iba. Ako, ako. Ayun, di siya nakapasa. Umiyak siya. Di siya nakapasa. Kasi ang dami talaga nung pandemic, ang dami talaga nag-i-enroll online. Kaya, nagkakaroon din ng glitch, no? So, ayan, next picture naman tayo. Picture number 2, please.
So course daw, yan. 'Di ba? Sa enrollment, pumipili tayo ng course. Kamusta naman as a freshie? Kamusta yung pagpili nyo ng course? Tapos, kamusta naman kayo ngayon? Ganyan. Ako, paano ba? Kasi freshie nga, hindi mo pa alam kung ano ba talaga yung course na kukunin mo. Kumbaga, undecided ka pa, di ba? Opo, kumbaga hindi mo pa alam kung paano mo papasukin yung ganong kurso. Siyempre, eduk nga po yung gusto ko. Hindi ko din alam kung paano ko pinasok ang public administration. Basta napadpad na lang ako dito kasi nga gusto ko na ma-enhance yung knowledge ko about public administration po. Pero halata naman nag-e-enjoy ka Yes ngayon. po, nag-e-enjoy po. Ang ganda ng ngiti niya. Ang ganda, ang glow Class representative namin yan. Ayun, class representative pala. Ikaw naman, Kale. Parang in love, te. Ako naman po. Blooming. Si Kale, alam ko in love siya ngayon. Go, Kale. Ako naman po, kaya public ad po yung kinuha kong course. Kasi po, gusto ko po talagang pag-aralan and gusto ko din po talaga maging... Sa puso mo na talaga siya. Gusto ko din po maging public servant po in the future. Yan po. Ikaw ba? Ikaw muna. Ako na naman. Ayan nga, katulad nga nung na-share ko kanina, nasa ka naman yung journalism, pero syempre gusto ko rin ng political science, kaso nga nagkaroon ng glitch. So, ang nangyari, yung journalism, ayun, napunta naman sa akin, swerte naman. At ngayon, nag-OJT na. Ayun. Patapos na. Congrats po. Thank you. Kasama ka. Ikaw. Ganun lang din yung sa sinabi ko kanina na dapat nga tourism yung gusto ko. Kaso magkasing tunog nga yung journalism tsaka tourism. Sabi ko, ay, ito na yun. Pagpasok ko, magkaiba pala. Iba pala yung kaya, pero okay naman, nairaraos naman yung yung pagiging, Mukhang nag-enjoy din naman po kayo. Opo, nag-explore din kami kagaya mo. Ikaw, hindi ka nag-explore? Ba't mo ko tinatawanan? Syempre, be, bakit mag-explore, be? Kapag nag-explore, parang iba na yun papunta na yun sa shift na course Ayun, nag-explore sa field. Sa field. Nag-enjoy naman kami sa field work, sa pagsusulat. Katulad na to, sa podcast, nag-enjoy kami. Parang di naman. Nag-enjoy. So, next picture na tayo. Ayan, ang City of Malabon University o yung school natin. Ikaw, France. Si France? Palagi siya inuuna mo. Siya nakahawak ng ang naman kapag ibibigay pa. So, paano mo i-describe yung City of Malabon University o yung CMU? Yan. Siyempre, as a precious students, City of Malabon University ay isa sa mga maganda talagang paaralan sa Malabon. Siyempre, isa lang naman siya na libre sa buong Malabon na nakakatulong sa amin bilang isang precious students na ma-enhance, tapos mahasa, and then matuklasan kung ano pa ba ang magagandang pag-aaral dito sa City of Malabon University. Si Kale naman. Ako naman po, ang i-describe ko po sa City of Malabon University is puno po ng pangarap. Kasi po, ngayon pong freshman po kami, dito pa lang po magsisimula yung mga yung pag-aaral po namin na makapagtapos na makamit yung mga po namin, mga pangarap po namin na trabaho in the future. Ikaw? CMU, masasabi ko lang, thank you. Kasi, syempre, ang daming tao na gustong makapag-aral ng libre na yung CMU binigay sa atin yun. At saka, parang naging ko na rin siya parang yung sign niya na katulad na sinabi ko kanina na naging savior ko siya na hindi na ipagpatuloy yung pag-aaral ko during my freshman year na nag-aalangan ako if anong school ba yung papasukan ko na libre, ganyan. Tapos ano ba yung
ano ba yung gagawin ko if ever na hindi ako makapasok sa isa sa mga school na pinag-applyan ko. Ikaw ba, Rowena? Bago ko sagutin, magbasa muna tayo ng mga comments. Ang dami ng comments. Sabi niya, sabi niya, ang fresh daw, sobrang Latina na naman. Miss, bakit Miss? Miss France. Grabe naman, i-focus mo sa kanya. I-focus daw yung camera, i-focus. Si Latina. Ay, ayaw. Ayan na. Ayan. Ay. Sabihan. Ang sweet naman niya. Ang sweet girl. Tapos, ang ganda daw ni Kale. Ang fresh. Wow! I-focus yan, i-focus. Sabi ni Maria Alessandra, Diyos ko po. Thank you po. Wala. Parang may sinasabi si Rowena, wala raw bang magsasabi na maganda sa kanya sa comments? Ano ba yan? Parang nakikita ko dyan si Nico. Ano ba yan, Nico? Ayan, Huwag na sa akin. Sa kanina na lang. Ito Rowena may nagsabi, from Cindy Monsod, face card ang labanan daw. Kasali ka na dyan, kasali ka na. Kanino po? Kasi umaasa ako Kanino po? Bakit pag sa akin wala? Ano ba yan? Ako na lang magko-comment sa sarili ko. Sabi niya, sabi naman ni Alessandra, bakit CMU napili? Ayun na po, na sagot na siya. So next, ano kayong tanong mo kanina? About sa CMU? Yes, CMU. Kung sa'yo, thank you. Sa akin, salamat. Tinagalog. Go. Kasi dito tayo nahubog Nahubog. Yes. Dito tayo di pa kayo nahuhubog, be. Dito kami nahubog ng kung paano kami mag-act as sa reality, sa future namin, kung paano kami, kung ano yung tatahakin namin, ganyan. Dito kami, antaw doon. Ano na ako. Malaki na itulong sa... sobra. Lalo na yung mga professor natin. Andiyan sila para tayo, gabayan. Para gabayan tayo sa mga tatahakin nating landas. Ay, ang lalim! Ang lalim! Ayan, dahil nasagot na ni Rowena yung question, ang next segment naman natin ay Who's Who. So, si Rowena ang mag-explain yan. So, yan, Who's Who. Dito naman, kukunin nyo lang to mga panuro nyo. Panuro? Hawakan mo to. So, dito, ituturo nyo lang kung sino yung the most na gumagawa nun. First question ba to? Who's more likely to cry because overwhelming workloads? Sino? Turo nyo. Ito sa akin. So, bakit? Bakit Kale. Bakit si Kale? Kasi for me, napansin ko siya. Siyempre, kaibigan ko siya. Then, sometimes nakikita ko siya na nahihirapan siya sa academics. Tama ba? Oo. Sa akin naman, bakit siya talaga, wala nang iba, siya lang talaga. Bakit po? Bakit po? Dati, siyempre sa mga mabibigay sa mga, kunyari sa thesis namin. Go! Rowena! Salita! Sorry po. So, next question. Ay, di siya question. Who's more likely to submit their project after the deadline? Sino yung nagsasubmit ng mga requirements? Ako talaga yun. Palagi akong nalilate. Next is, who's more likely na mapatayo kapag recitation dahil laging lutang? Ikaw. Ay, ako. Sige, ako na. Who's more likely na mapatayo sa labas ng classroom dahil late nang pumasok? Meron ba kayo nun? Teacher? O ikaw? Di ako nalilate. Di ako nalilate. Wala. Next, who's more likely na magpanggap na may alam sa lesson kahit lost na? Ikaw. Ay, ako.
Next, who's more likely na mapagalitan ng professor dahil sa kadaldalan during discussion? Uy, ako talaga. Ang ingay ng bibig ko. Siya na talaga. Next, who's more likely na makaaway sa klase dahil sa iba't ibang stand or opinion? Ikaw, nakikipag-debate ka, di ba? Yun lang. Charot lang. Next is, who's more likely na umabsent kapag nag-heads up ang prof na may graded recitation kinabukasan? Wala sa inyo? Wala po. Mapagdadaanan nyo din yan. Who's more likely na mag-drop out dahil sa pressure? Wala pa naman. Wala. Who's more likely na magkamali ng who's more likely nagsiselfone habang nasa klase? Kaming Nagsisearch dalawa. siya. Nagsisearch. Ang next naman natin is... So, ayan, mag-uusap ulit tayo. So, di ba napag-usapan na natin yung mga culture shock, yung mga expectation and versus reality nyo naman. Ano yung mga expectation nyo? Habang nag-aaral kayo sa... Di ba, as a freshie, ano yung, nung juniors, during senior high school, ano yung expectation nyo? Tapos, ano yung naging reality nyo during college days? Nung junior high school ako, or senior high school, ang expectations ko sa college, syempre na-expect ko na po talaga na mahirap. Pero, hindi ko po alam na ganun po pala talaga kahirap sa reality. Yung mga subjects, yung mga ginagawa, yung mga projects, yung ganun po. Ikaw naman, Franz, ayan. Ako naman, same lang din sa kanya. Expect ko na talaga na mahirap sa college. Then, tapos, pa ba? Expect ko na rin na, na hindi ganun kadali yung magiging makakasama mo. Then, pa? Yun lang. So, ayun, na-mention nyo na nga na sabi nyo, magiging mahirap. So, tingin nyo naman, kapag andun na yung pagiging overwhelmed nyo kasi nagsabay-sabay din, di ba? Minsan, nagsasabay-sabay yung mga workloads, yung mga nangyayari sa bahay. Kamusta naman? Ano yung ginagawa nyong coping mechanism? Ako, ginagawa ko kasing coping mechanism kapag ganyang nagkakram na ako sa mga schoolworks. Rest lang ako siguro, then hinga, then isipin na kailangan hindi ka ma-stress kasi nakakapangit yan. So, kailangan good vibes lang. Kaya So, pala ganito ako. Ano ba yan? so ayun, hinga lang ng malalim din. Isipin mo lang na kaya mong gawin yung isang bagay. Ikaw naman, Kale. Ako naman po, ang coping mechanism ko po, pagka nagsasabay-sabay na po talaga silang lahat, umi-stop po ako, tas kumakain po ako ng cravings ko po nung araw na yon. Kasi nakakatulong po siya na maka-help ng ng iniisip nyo, yung mga ganun po. Ayun, same lang kami ni Kale eh. Kaya, tingnan mo, di ba, sabi mo, ang payat mo dati, bigla kang tumaba. Di ba, ganon. Ganon eh, kasi parang, syempre, parang kapag yung nakuha mo na yung kinikrave mo buong week, parang nakaka-relax ka, nakakahinga po, ka. nakakahinga. Ganon. Rowena, kasi nakapag-share kami ng coping mechanism. Ikaw, ano naman coping mechanism mo kapag feeling mo sobra na lahat? So, yung coping mechanism ko naman. Gagaya niya, nagpapahinga din ako, pero yung pahinga ko, natutulog ako 1 hour. Tapos, magigising ako, kinabukasan na. Ay, di ganon. Di ganon yun. Magigising ako, tapos kakape ako, tapos, hinga lang, kagaya ng sinabi niya, hinga lang ng konti, tapos mag-isip-isip ka lang, wag mong masyadong pilitin yung mga kunya sa mga subject mo, mga gagawin mo. Kasi, pag tawag dito, pag sinabay-sabay mo sila isipin, mas lalo kang walang magagawa. So, ayun nga, 'di ba? Aside sa mahirap, ano yung iba pang expectation versus reality ninyo from senior high tapos hanggang sa mag-college kayo? Ano yung pumasok sa isip nyo na iba pa? Ako yung sa professor. Kasi, di ba nung senior high school tayo,
kusang dumarating yung mga professor ay mga teacher natin kapag subject na nila. Pero sa college pala, nanibago ako. Kasi syempre, classer pa ako. Ano pala, ako pala yung maghahanap kung nasan yung mga professor namin. Saka yung room nyo. Kami po pala maghahanap kung saan kami mag-room para gawin yung subject namin para sa prof na yun. So, ayun nga, as a class representative, paano mo naman siya na-handle? Kasi freshie, di ba? Nagulat ka, parang nasa iyo lahat ng yung advisor mo dati na during senior high, sa kanya lahat yon. Parang nagulat ka na nasa iyo na lahat, napunta lahat ng responsibility. Ayun, syempre, as a class representative ng Public Administration 1A, ano kasi nasa future ko naman yung paglilingkod tsaka yung pagsiservisyo sa mga kapwa ko mag-aaral. So, nakaya ko naman siya. Pero minsan, gusto ko nang sumuko, pero iniisip ko na passion ko to So, magpapatuloy ako sa kung anong nasimulan ko. Ayun naman. Ang ganda na pagpapatuloy sa nasimulan. So, dahil sa sinabi mong yan, alam mo, mas lalong nakaka-proud yung naging naging president namin, si Brian, tsaka si Yvette. Ayun, gumagano siya behind the cam. Kasi grabe yung trabaho nyo, no? Kayo lahat, halos lahat talaga. Totoo po yan. Ano pa, dumarating pa sa point na gusto mo nang mag-give up kasi yung mga kaklase mo is hindi nakikinig sa'yo. May kanya-kanyang mundo. Ayun naman. So, eto hindi naman parang nagiging masyadong mataas kasi 4th year. Pero, ang sasabihin ko lang sa inyo, madami pa kayong pagdadaanan. Yan. Yung mga nasinabi niyong coping mechanism, ituloy niyo lang yan. Kasi, yan lang yung parang magiging masaya kayo Yan lang yung magiging magbabawas ng bigat na nararamdaman nyo. Kasi freshman, yan. Bago pa sa inyo lahat. Pero, masasanay din kayo. Diba sabi nga nila, baby steps. Yeah, baby steps. Basta enjoy lang. Enjoy lang nila yung pagiging freshman nila. Kasi pag tumungtong na kayo sa second year, third year, doon na kayo mape-pressure talaga na todo. Ayun lang. Pero yan, yung sa second year hanggang 4th year, parang masasabi nyo na lang na, ang dali lang pala. Oo. Pero syempre, yung mga friends nyo, yung mga circle of friends nyo, maganda yan kasi sila yung yung sila magiging dependent kayo sa isa't isa Kasi syempre pare-parehas kayo ng mga pinagdaanan, ng pagdadaanan nyo pa, ganyan. Huwag lang kayo plastikan, no? Tsaka sa eto sa thesis, kalmahan nyo lang. Ayan. Wag kayo, wala dapat iiyak ha. Wala dapat mag-aaway, ganyan. Wala kaming gayahin. Ngayon. Baka mamaya mabash na naman ako dito. Pero ikaw naman, Kale, ano pa yung gusto mong i-share ng expectation versus reality? Wala na po Nasabi niya na po yung about sa professor Ayun na po yung... Sa naman, sa vacant. 'Di ba? Kasi sa amin kasi ayun. Ano po, na-culture shock din po ako noon kasi ang haba po ng vacant, meron po kaming vacant 3 hours. Tas ang layo po ng bahay ko, saan po kami tatambay? Yun po ang pinaka namin. Tanong po namin sa isa't isa, saan tayo tatambay, te? Saan? Sa kainan. Ayun. Kasi sa amin kasi 'di ba syempre nung during freshman namin online, so sa bahay lang, hindi kami mahihirapan kung saan kami tatambay. Pero syempre parang nangyari lang din sa amin yan nung saan tayo tatambay nung nag face to face na. Kasi ang lalaki ng agwat. Buti na lang minsan nandyan yung bahay ni Nico na pupuntahan namin. Ayan. Kayo ba, Rowena? Kasi si Rowena, hindi namin siya part ng circle. So, parang sa iba sila pumupunta kapag vacant. So, pag vacant namin, pumupunta kami sa Fisher Mall, tambay 3 oras, sakit na ng katawan mo sa may food court. Tapos yun, pumupunta kami sa MC, ganyan. Kung saan lang mapadpad para ma-less lang yung boring talaga. Oo. So, ayan. After natin mag-share ng mga expectation versus reality natin, dadako naman tayo sa segment 4 natin, yung second Pick Connect.
Tanananan. Ayan. So, yung Pick Connect, yung second Pick Connect, parang ganun lang din. Yung mga Ganun, personal oo. na picture Ayan, nila. personal naman. Tapos i-explain natin Para bakit ma-describe. bakit yun yung napili natin, anong connect nun sa pagiging fresh natin, ganun. So, yung first picture po, kanino kaya yan? Kanina yan? Ayun, kay Kale. Sa akin po. Kay Kale, Ayan, Tsaka kay go. ano, di ba? Same lang po kami. Okay. Ano yung picture na yun? Picture po yon ng buong klase po namin. Ayan po, kami po yan. Madami po. Nasa 54 tayo? Yes, 54 po kami sa isang classroom. I-describe ko po siya as magulo pero masayang klase. Kasi nandyan po lahat yung mga matatalino na mabait, yung mga makukulit na na mga lalaki, yung mga ganun po. Ano bang ganap nung picture na yon? May event ba or First day of class? First day po namin ma-meet si Sir Yanni Verse po. And yun, hello po Sir Yanni. Ayun po. First time po namin siya ma-meet and kakatapos lang po ng klase niya po na yon. Yan lang po. So, ayun ba yung first class nyo na gabi na natapos? Or hindi yon? Hindi, Hal. Huwag na kayo mag-away. Hindi po, hindi po siya yun yung first time namin, pero ayun po yung first time namin na pumasok po kami ng hapon na, 5:30, na natapos po kami ng gabi ng 8:30. Ayan yung adjustment nga Yes, na opo. sa schedule. So, next picture naman po. Tandaan. Kanino yan? Akin yan. Ayan yung online class. Yan yung online class namin. Na, kay ano kata yan, kay Ma'am Donna ata yan. Pero, yan na kasi nahalungkat ko eh. Pero, mas maganda. Hindi naman mas maganda, pero mas maganda talaga pag face to face yung klase natin kasi mas lalo nating naiintindihan. Pero pag face to face kasi sa pag face to face, pag online class kasi parang nakaka-boring, nandun ka lang nakahiga. Tapos, 'di ba? Yun lang. Naiiyak ako, charot. Naiiyak pa siya. Pero yun nga, minsan walang ginagawa, Nandun din yung struggle na maraming background noise tulad ng mga aso na maingay. Tsaka pag kunyari may online class ka, utusan ka, bili ka ng papalabasin ka pa. Syempre, oo. Lecture. Kaya parang ang swerte rin nila, no? Kaya yung parang pinaka-memorable na ko, na napakita ko sa inyo. Fresh feels. Yung next picture naman. Sa'yo na yun. Huwag ka na Sa akin na yan. magturo. Sa akin na yan. Ayan! Loko Parang ba? yan? First... Second year sa evaluation. Second year ba? First. Hindi. Alam ko parang first face-to-face meeting natin lahat yan, buong klase. Ayan. Parang naalala ko sa evaluation nyo. Oo. Parang hindi parang, buo pa kami lahat dyan. Nandyan pa yung mga hindi pa nag-drop out, nag-file ng LOA, ayan. Nandyan din yung dati naming circle of friends, ayun. Tapos, syempre, yan, sa akin kaya yan yung pinili ko kasi parang memorable yan na nagsama-sama kami kasi syempre from online, tapos sasabihin mo, ayun yung expectation versus reality namin, na halos lahat sinasabi nila sa akin, akala ko matangkad ka. Ayun yung sinasabi nila sa akin, na parang hindi mo alam kung ma-offend ka sa sinabi nilang ganon or matatawa ka. Kasi yan yung nakakatuwa na first get-together namin na hindi pa kami close. Hindi ba namin alam kung sino yung mga talagang circle of friends na sasamahan namin. Na nandun pa yung takot na baka wala akong maka-close kasi hindi naman kami nagkita-kita ngayon lang Chat lang. Yeah. Oh, diba? So, kayo, meron ba kayong mga ganun din na feeling or wala naman? Ako, meron. Meron din kasi, yun nga, freshman kami, hindi pa namin alam kung
ano ba yung surroundings na meron kami, kung paano ba namin papakisamahan yung bawat isa. Kasi galing kami sa magkakaibang mundo. Kumbaga, galing kami sa magkakaibang expectation na magkakaiba kami sa sa iba kung paano namin papakisamahan yung isa't isa. Kaya medyo mahirap din mag-adjust sa mga nakakasalamuha. Pero ngayon, meron, kaklose mo naman na si Kale, no? Dami niya ng circle of friends. 5 na lang, dating 6, 5. Ayan, hindi. Yung circle of friends nyo, hindi. Wag naman, grabe naman sa malalagis. Yung circle of friends nyo, pagpatuloy nyo lang yan. Sana walang mag-away-away, ha? Wala nang mababawas. But parang nag-iba yung timpla ng mukha ni Kale. Wala po. Ayun, sana wala nang mabawas. Sabi nga dati 5. Ngayon 3 na lang. Tatlo na lang. Kami naman po actually, buo pa naman po yung 6. Hindi lang po nakakapasok yung isa because of some reason. Ako naman, i-cut off muna. Pero magpapatuloy pa siya sa pag-aaral. Kung nanonood ka, aral lang. Ayun. Pero parang grabe naman yung sinabi niyong dati kayong 6, ngayon 5 na lang. Parang hindi na po namin, parang hindi po namin kaya na wala siya. Kumbaga nasanay po kasi kami na kami talaga yung magkakasamang 6, na bigla na lang siyang nawala dahil lang doon sa dahilan na yun. Ganun. Pero ayun nga, sinasabi ko sa inyo na sana yung circle of friends nyo magtuloy-tuloy na hanggang end ng semester ng 4th year nyo. Tsaka sana maging smooth sailing yung college path nyo. Ikaw, Rowena, ano ba yung masasabi mo sa kanila? Masasabi ko lang sa kanila, mag-enjoy lang sila sa ginagawa niyong mga sa buhay niyo. Huwag niyo masyadong ma-stress. Kasi pag lalo kayo na-stress, sabi mo, lalo kang pumapangit. Ay, charot lang. Pag masyado kang na-stress, ganun talaga yung nangyayari. Di mo maiisip yung mga dapat mong gawin. Ano yun? Sa stress, no? Tas, so, mag-check tayo ng comment. So, meron nagsabi dito, anong mga cravings yan, te? Dalhan kita sa building nyo. Ay, sino ba? Sino yan? Ano nyo naman? Nasa tapat kasi natin. Si Stephanie. Ano daw cravings? Ako kasi, madami akong cravings ngayon. Baka, cravings? Pwede ba yakap ni Ron? Kinilig ko. Di na pwede yun, te. Si Rowena, tatanong natin kung ano daw craving. Kasi 'di ba ang sinabi natin, coping mechanism namin ni Kale is yung pagkain na kinikrave namin. So ikaw, Sinugot ko na yun. oo nga, 'di ba yun yung pagkain mo? Okay tayo dito. Yun na yung pagkain. Ano yung gusto mong pagkainin ngayon? Kainin, craving talaga. Yung siguro bigyan nyo na lang ako nung tinda ni Ate Jex. Charot! Ano ba yung tinda ni Ate Jex? Yung tinda ni Ate Jex na shawarma ba? Hindi. Ano ba yung Kimchi rice. kimchi rice? Hi Ate Jex, kung nanonood ka man, hi. Tapos, yun nga, yung cravings, ano pa yan? Ang dami kong gustong kainin, pero Magbigay ka na lang kahit isa. walang milk tea. Pwede ba? Milk tea. Sir Jeff, baka naman. Charot! Charot lang po. Ayun nga. So, ayan, balik ulit tayo. Sa pagiging freshie nyo, ano pa yung tingin nyo na, ano yung gusto nyong pang pagdaanan? Or ano yung tingin nyo magiging memorable? Or ano yung memorable na memory nyo this 1.5 sem nyo? Ganon. Pinaka-memorable po na nangyari ngayong ngayon sa atin, no? Sa ating circle of friends is yung, sumali po kami nung cast night and nag-dress up po kami nun as gothic. Pakabugan po kami ng outfit nun. Yun lang po. Yung pinaka-memorable. Di ba na-mention nyo yan? Isa ba kayo doon sa rumampa? Sa gitna? Ikaw? Hindi ka. Ako din hindi po eh. Hindi po ako yung rumamba. Sa gilid Doon lang kayo sa gilid. Mas nakaka-enjoy po kasi mag-take ng picture lang doon. Parang ganda-ganda lang sa gilid. Kaya gumampa ka sa gitna. Ikaw, Rowena, tingin mo
syempre freshy tayo. Nung freshy tayo, ano tingin mong memorable na memory para sa'yo nun? Yung mga memorable na memories ko, yung mga friend ko na nakasama ko, mapahanggang ngayon. Yun yung nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko na di sila humaba pa yung pasensya nila dahil sa akin kahit nakakapikon na ako. Nakakapikon talaga ako. Yun yan. Tapos, yan, sila Roland, mga naging friend ko yan dati. Tapos, ngayon, friend pa rin naman. Friend So, lang. Tap. So, ayan nga. So, 4 p.m. na kasi. Kailangan na daw natin putulin. And, syempre, yung message ko nga sa inyo, fresh kayo, i-enjoy nyo lang, mahaba-haba pa yung pat nyo. And, yung mga coping mechanism nyo, gawin nyo lang, kung alam nyong makakabuti sa inyo yun. Ikaw ba? Message mo sa kanila. Ay na, yun lang yung message ko. Siguro magpapasalamat na lang ako sa CMUI Connect na yun nga, nagpapasalamat ako sa CMUI Connect, tapos sa Malabon TV, tapos happy birthday pala ni Sir Aaron. Nagpakain ng pizza. Oo. Sila direct na nagpakain. Kantahan natin konti lang. Konti lang ha. Konti lang, happy. Tapos gano'n lang. Mag-happy birthday, Sir Aaron. Parang sabi, may mga sinasabi sila, parang gusto nilang palabasin sa cam si Sir Aaron. Ayan. Ayan daw. Si birthday boy. Oh, ayaw. Parang ayaw. Asa na? Para ipakita natin si Sir Aaron. Ayan na. Ayan na raw. Sabi nga sa'yo pakabila kasi Ano ba? Hindi. Ayun, nag-away-away sila. Ayun, may tumatalon. May tumatalon. Ha? Salamat sa Wait lang. So, ayan, habang inaayos pa yung cam, gusto lang namin mag-thank you sa, syempre, CMUI Connect, tsaka sa Malabon TV kasi pinagamit nila tayo ng studio. Tapos, kay Sir Aaron, happy birthday po, Sir Aaron. And syempre, Happy birthday ayan! Ayan. Happy birthday po. Binabati siya ng mga guests natin, nila Franz, tsaka ni Kale. So, ayan. Sinabi ko nga, di ba, thank you sa CMUI Connect and sa Malabon TV kasi pinagamit nila tayo ng studio. Derek. Yes, kay Derek. Kasi lagi niya tayo nililibre ng mga masasarap na pagkain. Kay Sir Aaron po, thank you din. Kasi sobrang bait niya sa amin. And happy birthday po. Technical natin. Technical natin. Ayan, si Rowena, ang dami rin gustong thank you. Ayan. Thank you sa mga sa bumuo talaga nitong ng CMU Connect, tsaka sa mga technical behind the camera. Thank you kasi na-produce natin to ng ilan na, 3 episode na, Yes, pangatlo. Grabe, no? Diba? Ganun lang pero nakatatlong episode na tayo. Asa na yung pag nagte-thank yung tinethank you yung mga behind the cam na people. Nasa na yun? Yung camera tinatapat sa kanila, James. Tinatapat sa camera yung mga behind the cam. Nasa na? Wala, ayaw ni James. Ayan, may nagre-reklamo. Ang dami daw namin gusto. Pero ayun, thank you so much. And lalo na sa freshie natin from public administration. Oo, na nagbigay ng oras ngayong araw. Nag-ready. Nakulagot tayo. Ayan na, nakatapat na sa kanila. Ayan, nag-post pa. Alam mo, pansin. Ayan. May mga namumula, may mga fresh. Ayan, ang popogit, ang gaganda. So, ayan nga. Thank you, Franz. Thank you, Kale, sa pagsipot and sa pag-provide ng time ninyo. Ayan lang. Ikaw, Rowena, may gusto ka bang shoutout. May gusto kayong pa-shoutout? Ikaw na ba daw? Ayun, shoutout lang sa Public Administration 1A. Shoutout sa inyo, guys.
Shoutouts doon sa ano, sabi mo criminal. Ay! Hindi. Wag na yun. Ayan, may papa-shoutout pa ba kayo? Sa mga professor nyo, sa mga ano, okay na? Okay lang. Ayan, magkita-kita ulit tayo next episode, ha? Ayan, magkikita-kita ulit tayo next episode, okay? Dito lang sa CMU Anong Connect. Bye! Nalit yung Bob.